Ang I Wonder ay hindi iniindorso ang anumang alternatibong paraan ng paggagamot at medisina. Pinapayuhan pa rin namin ang lahat, lalo na ang mga may karamdaman, na kumonsulta sa doktor. Sinasabing hilot ang pinakamatandang paraan ng panggagamot sa bayan ni Juan. Albularyo o manghihilot ang tawag sa mga taong nagsasagawa nito. Ang albularyo nagmula sa salitang Kastila na herbolaryo o herbalist, o yung mga gumagamit ng iba't ibang mga halamang gamot sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Yung albularyo, pangunahin ng gagamot sa pamamagitan ng mga halamang gamot. Sila yung mga espesyalista sa paggagamot ng mga sakit na hindi pangkaraniwan. Tulad ng inaakala na resulta ng pagkukulam. Bago pa man magkaroon ng mga albularyo at masakop ng mga Kastila ang ating bansa, mayroon na tayong tinatawag na babaylan. Sila umano ang mga nagsisilbing tulay ng mga diwata at espiritu sa mundo ng tao. Sa pamamagitan ng mga ritual, halamang gamot at panghihilot, nagagawa umano nilang makapanggamot ng pisikal at espiritual na karamdaman. Nung dumating ang mga Kastila, syempre pinagbawal nila yung mga babaylan. Kasi para sa mga Kastila, ang mga praile lamang ang dapat paniwalaan sa usapin ng relihiyon. Sa ngayon, may ilang liblib na lugar pa rin sa bansa ang mayroong mga babaylan. Pero sa pag-usbong ng modernong medisina, mas pinili na ng marami ang magpakonsulta sa mga doktor. Gayunman, may ilan pa rin na mas malakas ang pananampalataya sa mga albularyo. Bata pa lang daw, nakitaan na ng kaalaman sa mga halamang gamot ang ngayoy 40 anyos na si Ronaldo Comon. Kaya sa kanyang pagtanda, tinahak daw niya ang landas ng pagiging isang albularyo. At ngayon ay mas kilala na siya sa kanilang lugar bilang si Apo Adman Agana. Nag-isip ako bakit ako marunong. So gusto kong maging profession siya hanggang sa nag-enroll ako ng alternative medicine. Isa raw sa paraan ng panggagamot ni Apo ang panghihilot. Anya, pinagagaling daw nito hindi lang ang pisikal kundi maging ang espiritual at emosyonal na aspeto ng may sakit. Para sa kanya kasi, binubuo ang tao ng 5 elemento: ang lupa, tubig, hangin, apoy, at ang espiritu. Kapag hindi balanse ang mga ito, doon umano tayo nagkakaroon ng karamdaman. Bilang manghihilot, hindi lang yung physical illness yung ating dapat alagaan, kundi yung kabuuan niya. Yung the 5 elements is we maintain the balance. Sa atin, ang tawag ay pilay. Pagkabali ng natural o likas na pagkakaayusan sa loob ng katawan. So, nasa 70 plus 74. Sa araw na yon, naabutan naming nagpapakonsulta mag-inang Helen at Marnelly Tamayo. Sa unang pagkakataon, minabuti ni Nanay Helen na ipatingin sa isang manghihilot ang bato sa kanyang kidney na matagal na niyang iniinda. Dahil nagtitipid, ilang buwan na siyang hindi nakakabalik sa ospital. At kung kay Apo siya magpapatingin, donasyon lang sa pagpapakonsulta ang kailangan niyang ibigay. Sa pamamagitan ng tinatawag na pagpupulso, inaalam ni Apo ang tunay na karamdaman ng kanyang pasyente. Dito umano niya nalalaman kung ano ang hindi balancing elemento sa katawan. So pinakikita nga may problem sa tubig, ang elemento ng tubig. Dahil kasi yung hangin mo, yung apoy mo, at yung lupa mo ay pantay-pantay. Medyo nanghihina yung mga kaluwang pulsuhan. At nakita ko din dito sa kaluwang pulsuhan mo, yung bladder, yung lagayan ng tubig mo, yung sa ihi, medyo mahina, maaari may blockage, pati yung kidney. Naniniwala si Apo na hindi lang pisikal na aspeto ang dapat na pinagagaling. Inaalam niya kung may problemang espiritual si Nanay Helen sa pamamagitan ng pagpapainom ng tubig na kanyang dinasalan. Ang kanyang karamdaman sa bato. Kasi may bato sa bato. Sa pamamagitan ng tutulungan po ako na ipakita ang tunay ng nararamdaman kung ito po ba ay may involved na spiritual na problema. Kamusta po? Ano yung lasang tubig? Tubig. Alam mo naman yung lasang tubig, ano? Sige.
Sige po, inom po kayo ng 3 ulit. Tapos lasahan niyo po. Yung una, lasa? Ganun din. So walang pinagbago. No? Sa pamagitan noon, Nonay, kung nagpalit ang lasa, yung una, ilasang tubig, tapos pangalawa, ay naglasang ano. So, may spiritual na kalaban dyan. Kung nagbago. So far, tubig pa rin siya, okay lang. Gamit naman ng langis, hinilot din ni Apo ang ilang parte ng katawan ni nanay. Ito raw ang magpapabuti sa pakiramdam ng kanyang pasyente. Actually, proven na ang hilot eh. No? Marami ng studies, Western studies, clinical studies showing that hilot or massage or any forms of massage therapy, no? Talagang it can relieve stress, no? Improve your mood, your sleep, no? Decrease yung stress. Ang anak naman ni Nanay Helen na si Marnelli, gustong ipahilot ang kanyang pilay na mahigit 1 buwan na raw nagpapahirap sa kanya. Dahil dito, hirap daw siya sa mga gawaing bahay at hindi rin makakilos. Katulad ng kanyang ina, dumaan sa parehong proseso si Marnelli. Ayon kay Apo, ang aksidente nagdulot ng kanyang pilay, may mas malalim pa umanong dahilan. May pagbabago. Dulot umano ng problemang espiritual ang kanyang karamdaman. Sa ganitong negatibong pag-iisip ng iba, maaari raw maapektuhan ang espiritual na aspeto ng ating katawan na pwede umanong magdulot ng aksidente o sakit. So yun, pait sa'yo. Sa pamamagitan ng tinatawag na pagpapagpag, literal daw na winawalis ang negatibong enerhiya palabas ng katawan. Hinilot din niya ang pilay ni Marnelli para maibsan ang pananakit nito. Nung hinihilot naman niya, medyo nawala yung kirot, no? Medyo nagagalaw ko na siya. Yung ginagawa ko is nasa middle. Ang traditional natin is yung pagtatawas. At yung modern natin is yung pagpupulso. Pagpupulso dahil kasi nasa oriental siya, oriental medicine, no? It's a blend of old and new. Bilang isang alternative medicine practitioner, halamang gamot ang inirereseta ni Apo sa kanyang mga pasyente. Imbis na yung mga mabibili sa butika. Na kung tutuusin, epektibo rin naman daw ayon mismo sa mga pag-aaral ng siyensya. Ito ay tuba-tuba o tubang bangkod. So, i-absorb niya yung mga negative energies mo. These plants are purest creation of God na ito yung binigay sa atin para magbigay ng positive energies. Sa panghihilot o paggamit ng halamang gamot na gaya ng ginagawa ni Apo, isa lang sa marami pang alternatibong paraan ng medisina at panggagamot. The only thing na importante is we have to make sure na yung gagawin natin ay tama. So kung magpapatingin muna sila sa mga alternative methods of healing, make sure na nagpatingin din sila sa conventional forms of medicine, no? Para just to make sure na hindi tayo mapapasama instead mapabuti.